Isang sikat na artista, isang buhay na puno ng pangarap, at isang trahedya na nag-iwan ng maraming katanungan. March 4, 2004, isang araw na hindi malilimutan sa industriya ng pelikula at sa kanyang mga tagahanga. Ngunit sa likod ng aksidenteng ito, may mga katanungang hindi pa nasasagot. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Halina Perez? Paano nga ba siya namatay? Isang aksidente ba ang naging sanhi ng kanyang pagkawala o may mas malalim pang dahilan? Subalit, ang pinaka nakakagimbal na tanong sa lahat, ano nga ba ang ginawa ng mga embalsamador sa kanyang katawan matapos ang kanyang pagkamatay? Ano ang tinago ng mga orasan at mga mata ng mga taong nag-asikaso sa kanyang huling paglalakbay? At sa kabila ng lahat ng haka-haka, ang isang bagay ay nananatiling tiyak. Ang misteryo sa likod ng kanyang kamatayan ay hindi pa rin ganap na nasusuri. Huwag magtaka kung ang mga sagot sa mga tanong na ito ay mas matindi at mas nakakabigla pa kaysa sa inaasahan mo. Sa bawat lihim na tinago at sa bawat salaysay na hindi nausal, ang kwento ni Halina Perez ay patuloy na nag-uukit ng misteryo. Puno ng pagdududa at takot. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang madilim na marka sa ating alaala. Isang trahedya na bumalot sa dilim. Isang buhay na biglaang nagwakas. Isang kwento ng pagsikat, trahedya at misteryo. Sa video nito, ating himayin ang bawat pangyayari. Ating tuklasin ang bawat motibo. Ating alamin ang bawat anggulo. Ating kilalanin ang bawat sangkot. Ating siyasatin ang bawat pagkatao. At sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang nakakakilabot na trahedya. Si Halina Perez ipinanganak bilang Vanessa May Ann Uri noong December 11, 1981 sa Quezon. Siya ay isang simpleng babae na may pangarap sa buhay. Lumaki siya sa isang tahimik na pamilya at nagpakita ng interes sa sining at pagpe-perform mula sa murang edad. Mahilig siyang sumali sa school programs at pageants kung saan naipakita niya ang kanyang ganda at talento. Habang siya ay nag-aaral sa high school, marami na ang nakapansin sa kanyang maladyosang kagandahan. Maging ang kanyang mga guro at kaibigan ay nag-udyok sa kanya na sumubok sa larangan ng pagmumodelo at pag-aartista. Nang siya ay 4 na taon, nakulong ang kanyang ama ng 2 beses na naging dahilan ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Ayon sa mga ulat, sinunog ng kanyang ama ang kanilang bahay habang siya ay gumagamit ng bawal na gamot. Samantala, nagtapos naman si Halina Perez sa Santa Maria Academy School sa Santa Maria, Laguna. Ang kanyang pagsisimula sa showbiz ay isang kwento ng pagkakataon at determinasyon. Isang talent scout ang nakakita sa kanya sa isang mall sa Maynila at inalok siyang mag-audition para sa commercials at modeling gigs. Hindi nagtagal, napabilang siya sa mga beauty contests at naging cover girl ng ilang men's magazines.
Sa paglipas ng panahon, napansin ng mga film producers ang kanyang kagandahan at potensyal. Noong late 1990s, nagsimula siyang gumanap sa mga supporting roles sa pelikula at TV shows. Subalit ang tunay niyang kasikatan ay dumating noong early 2000s na mapasama siya sa industriya ng sexy films. Sumikat si Halina Perez sa pamamagitan ng mga pelikulang nagpapakita ng kanyang mapang-akit na imahe. Sa kanyang maiksing panahon sa industriya, nakipagtambal siya sa mga sikat na aktor at naging paborito ng maraming tagahanga. Sa katunayan, mahigit sa 12 mga pelikula ang nagawa ni Halina bago ito pumanaw. Kabilang sa mga kilalang pelikula kung saan ay kasama si Halina Perez ay ang Alipin ng Tukso noong 2000, Ikapitong Gloria noong 2001, Amor Seco, Damong Likaw noong 2001, Hinog sa Pilit, Sobra sa Tamis noong 2002, Kasiping, kasama niya dito si Diana Zubiri noong 2002, Balat Sibuyas noong 2002, Likaya, Pantasya ng Bayan noong 2002, Dalaginting noong 2002, alias Bomba Queen noong 2002, Kiskisan noong 2003, at Kirot sa Dibdib noong 2004. Ilan sa mga pelikulang ito ay may temang erotic thrillers at komedya. Ngunit hindi madali ang buhay sa showbiz. Sa kabila ng kanyang kasikatan, marami ang nagsasabing may mga personal siyang laban, mga isyong may kinalaman sa kanyang career path, pressure sa industriya, at mga intriga sa kanyang personal na buhay. Hanggang sa sumapit ang araw na yumanig sa mundo ng showbiz at nagdulot ng labis na pagdadalamhati at bighati sa industriya at sa mga taong malalapit at nagmamahal sa rising star na si Halina Perez. Noong March 2, 2004, lumipad patungong Legazpi City si Halina Perez para sa isang event kasama ang kanyang manager at iba pang kasamahan. Noong March 3, 2004, dumalo si Halina Perez para sa isang celebrity appearance kung saan ay nakasama siya sa motorcade at ribbon cutting sa pagbubukas ng isang Konica photo store sa Legazpi City, Albay. At dito ay napansin ng ilan na masaya ang aktres, ngunit siya ay tila pagod na. Subalit noong madaling araw ng March 4, 2004, sa kanilang pagbabalik ng Maynila, kasama ang kanyang manager na si Aiza Munyo at iba pang kasamahan habang binabaybay ang Maharlika Highway sa barangay San Ramon, Atimonan, Quezon, nangyari ang hindi inaasahan. Nagkaroon ng head-on collision ang kanilang van at isang truck sa boundary ng Quezon at Camarines Norte. Ayon sa mga ulat, ang driver ng van na si Isidro Cortez ay nawala ng kontrol ng sasakyan. Sa bilis ng takbo, bumangga ito sa isang konkretong poste sa gilid ng kalsada. At dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding pinsala si Halina at ilan sa kanyang mga kasamahan. Ayon sa saksi, humihinga pa si Halina nang kunin ito ng mga nag-rescue mula sa naaksidenteng van. Agad na isinugod
ang mga biktima sa Tagkawayan District Hospital sa Tagkawayan, Quezon. Dagdag naman ng iba pang mga saksi habang dinadala na si Halina sa ospital. Hindi na siya nagpakita ng palatandaan na siya ay buhay pa. At ilang minuto matapos siyang idating sa ospital, siya ay dineklara na wala ng buhay ng mga doktor sa edad na 22 years old dahil sa nabali niyang leeg. Samantala, si Aiza Munyo, ang kanyang manager, ay binawian ng buhay sa mismong lugar ng aksidente. Pumanaw din ang driver ng van na si Isidro Cortez matapos sumailalim sa operasyon dahil sa kanyang natamo na matinding mga sugat. Ang iba pang sakay ng van, kapilang ang isang staff mula sa production team, ang freelance production assistant na si Melon Antonio, na kilala din sa tawag na Beauty Veloso, ang aspiring actress na si Dana Garcel, at ilang crew na tumulong sa event ay nagtamo ng mga injuries, ngunit sila ay nakaligtas. Ayon kay Dana Garcel, nang mangyari ang malagim na trahedya, tanging siya lamang ang gising sa mga pasahero ng van na kanilang sinasakyan. Sa pagsisiyasat, lumabas na karamihan sa kanila ay natutulog at nagpapahinga nang mangyari ang aksidente. Si Halina at ang kanyang manager ay magkatabi sa upuan sa likuran, habang ang ibang crew ay nasa gitna ng sasakyan. Isang saksi mula sa mga nakaligtas ang nagsabing wala silang naramdamang anumang kakaiba bago ang pagbangga, maliban sa biglaang pagbilis ng sasakyan ilang segundo bago ang impact. Si Halina Perez ay inilibing sa Santa Maria Catholic Cemetery sa kanyang bayan sa Santa Maria, Laguna. Habang patuloy ang investigasyon, marami ang nagtanong, ano nga ba ang naging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng sasakyan? May iba pa bang dahilan bukod sa sinasabing mabilis na takbo ng van? Matapos nga ang malagim na aksidente, marami pa rin ang nagtanong, aksidente nga lang ba ito o may mas malalim pang dahilan? Dahil dito, may ilang teorya nga ang lumitaw, kabilang ang posibilidad ng foul play. May mga nagsasabi na maaring may kaugnayan ang kanyang pagkamatay sa mga personal na alitan at inggit sa loob ng showbiz. Ilang insiders ang nagbunyag na si Halina ay may mga hindi pagkakaunawaan sa ilang kasamahan sa industriya. May mga haka-haka na maaring may nagnais na siya ay tuluyan nang mawala sa eksena. Bukod dito, lumabas din ang espekulasyon na maaring may kinalaman ang kanyang love life sa trahedya. Mayroon bang taong nasaktan o nainggit sa kanyang mga relasyon? Mayroon bang nagbanta sa kanyang buhay bago ang aksidente? May iba pang nagsasabing maaring may sindikatong sangkot, lalo na't may mga ulat na may mga makapangyarihang personalidad na gustong makontrol ang kanyang karera bilang isang artista. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot ng maraming tanong na hindi pa rin nasasagot hanggang ngayon. Ayon pa sa ilang ulat, may mga aligasyon tungkol sa kanyang pagkaimbalsamo na nagdulot din ng kontrobersiya. May mga kumalat na kwento na nagsasabing nagkaroon
ng anomalya sa proseso na tila may hindi pangkaraniwang ginawa sa kanyang katawan bago ito ilibing. Totoo nga ba ito o isa lamang itong haka-haka? Ngunit maliban dito, may isa pang nakakakilabot na teorya na hindi inaasahan. Ito ay hindi lang basta aksidente. May ilan ang naniniwala na maaring may pwersang hindi nakikita ang nagdulot ng trahedya. Ayon sa ilang residente ng Atimonan, ang Maharlika Highway, lalo na sa bahaging iyon ng barangay San Ramon, ay kilala sa mga kababalaghan. May mga ulat ng isang puting babae na biglang sumusulpot sa daan, dahilan upang mawalan ng kontrol ang mga sasakyan. May mga kwento rin ng mga engkantong nagagalit kapag nabulabog ang kanilang teritoryo. Ayon sa isang truck driver na dumaan sa lugar noong gabing iyon, may napansin siyang kakaiba ilang minuto bago ang aksidente. Ayon sa kanya, nakita niya di umano ang anino na parang lumulutang sa daan. At pagtingin niya sa side mirror, bigla itong nawala. Kinilabutan daw siya sa nasaksihan at ilang minuto lang ang lumipas, may bumangga na sasakyan sa poste. At iyon nga ay ang sasakyan ni Halina Perez. Isa pang teorya ang nagsasabing maaaring may nagalit sa kanilang grupo bago pa mangyari ang aksidente. May mga haka-haka na sa event na kanilang pinuntahan, maaaring may lugar na kanilang natawid na hindi nila alam ay sagradong teritoryo ng mga engkanto. Subalit hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung may supernatural nga bang pwersa sa likod ng trahedyang ito, o ito ay isang trahedyang dala lamang ng kapalaran. Subalit para sa mga naniniwala sa kababalaghan, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sa kabila ng lahat, nananatili si Halina Perez bilang isa sa mga artistang hindi kailanman malilimutan. Isang babaeng puno ng pangarap, isang bituin na kumislap at nawala ng napakabilis. Hanggang ngayon, patuloy siyang inaalala ng kanyang mga tagahanga. Ang kwento ni Halina Perez ay isang paalala na ang buhay ay maikli at puno ng misteryo. Totoo man o hindi ang mga aligasyon tungkol sa kanyang pagpanaw, isa lang ang tiyak: hindi kailanman mabubura ang kanyang alaala sa industriya at sa puso ng mga nagmamahal sa kanya. Sa likod ng kanyang makulay na karera at kasikatan, ang buhay ni Halina Perez ay natapos ng masakit at puno ng hindi nasagot na mga tanong. Ang trahedya na dumaan sa kanyang buhay ay nag-iwan ng mga sugat hindi lamang sa puso ng kanyang pamilya at mga tagahanga, kundi pati na rin sa industriya ng showbiz na nagbigay daan sa kanyang mga pangarap. Hanggang ngayon, ang kanyang kamatayan ay nananatiling isang misteryo na hindi malutas. Ang kanyang katawan, ang mga lihim na itinago, at ang mga tanong tungkol sa pagkamatay, lahat ay nag-iwan ng mga ulap ng duda sa bawat isa. Nais natin ng kasagutan, ngunit ang mga sagot ay tila nahulog sa dilim. Ang kwento ni Halina ay isang paalala
na hindi lahat ng bagay ay makakamtan o mauunawaan. Sa kabila ng lahat ng kasikatan at tagumpay, ang buhay ay mananatiling puno ng kababalaghan. Isang kwento ng isang babaeng sumubok, umibig at nagbigay ng aliw sa marami. Ngunit sa kanyang pagkawala, natutunan natin na sa bawat bituin na kumikislap sa langit, may mga lihim na nakatago sa dilim na kailanman ay hindi natin malalaman.